So ngayon mga kalyabe, nandito tayo ngayon. Kung nagtaka kayo kung bakit iba yung gate, dahil nandito po tayo ngayon sa bahay ng isa sa pinakasikat na action star. Right mga kalyabe, so ito at i-check muna natin ang battery kung tama pa ba yung karga niya kasi ayaw ang dahilan kung bakit sinasabi niya na lumalagatik lang at ayaw tumuloy ang andar. Kasi nga start. Kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Right, sa magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscribers, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, nandito tayo ngayon. Kung nagtaka kayo kung bakit iba yung gate, dahil nandito po tayo ngayon sa bahay ng isa sa pinakasikat na action star. Artista to, yung gagawin kong sasakyan, may-ari, artista. Isa sa sikat na action star to, yung pinsan niya. Pinsan ng isang sikat din na artista na si Miss Hana Halandoni. So nandito ngayon kasama natin yung action star, Jerry Crabal. Jerry Crabal. Alam ko, sino binabagit mong artista na Shout out, hello. Ayan, kasama natin si Matepo. Punta natin dito yan dahil ayan. Ni Miss Hana Halandoni pinatawag para gawin sa kanyang band. Yan, so gagawin natin ngayon yung Starex ni Miss Hana Halandoni. So hindi ko lang papakita dito yung plaka kasi masyado tayong at alam naman natin na nasa showbiz yung may-ari. So hindi natin pwede ipapakita yung plaka ng sasakyan. Alright, so ito mga kalyabe at titingnan natin dahil ayaw daw umandar. Ayaw umandar yung band. So, titingnan natin kung nandito pang kuryente o baka ninakaw ng kuryente. Ayan. So, ito mga kalyabe at titingnan natin ngayon kung ano ba talaga ang diferensya kung bakit ayaw umandar itong Starex ni Miss Hana Halandoni. Alright? Alright mga kalyabe, so ito at i-check muna natin ang battery kung tama pa ba yung karga niya kasi ayaw magtuloy ang andar. Alright? So, titingnan natin kung nasa 12 point something yung kanyang battery. So, ito, gamit natin yung ating multi-tester. So, check muna natin yung battery charging niya, yung karga ng battery. So, yan po mga kalyabe. Yan po yung dahilan kung bakit hindi mapapa-start itong sasakyan ni Miss Hana Halandoni. So, wala pa pong 12 volts yan. 9.46 volts na lang yung natira. So susubukan natin kung isi-series muna kung magkakarga itong kanyang sasakyan. Alright. So kakabit natin itong mga battery. At kung kumakarga ba talaga ng maayos yung kanyang alternator. So ito po yung kanyang alternator mga kalyabe. Kasi nagdi-discarga. Kasi at napansin ko yung kanyang battery ay lobo na. Alright. So kukunin lang namin yung isang battery doon sa sasakyan. At isi-series natin to para mapaandar. Alright. Video. Ayan, ipapakita natin kay Matepo na ang dahilan kung bakit sinasabi niya na lumalagatik lang at ayaw tumuloy ang andar. Kasi nga, itong kanyang battery ay 6.73 volts na lang. Diskargado yung battery. So, ang tanong ko kung ilang taon na itong battery niya. Mula ata yung ano yun, hindi pa yata nakapalitan niya. So, kailangan hindi ko lang din alam kung ano. Kailangan na rin itong palitan kasi lumubo na. Yung ano yan? Oo.
So battery, check din natin mamaya yung kanyang charging kung pag napaandar na natin. Check din natin yung charging system niya kung goods ba yung kanyang charging system or kailangan na natin magpa-repair ng ating alternator. Ah, So yan. At laking gastusin niya. medyo alam naman natin ang battery Motolite baka naman. Motolite yung battery niya pala. Motolite. Ayan, baka naman. Di ba nung nakaraan doon natin inano yan, ayan, nakatayo. Yeah, to. Ito? Oo, yung sa ano yan, hindi ba? Hindi. Starter yun doon sa Ay, doon sa ilalim. pinakailalim pa. Oo. nga. So ito ngayon, nagdi-discarga yung kanyang battery. So kasi may dalawa lang naman yung point kung bakit nauubusan ng karga yung battery. Una ay kung hindi kumakarga yung alternator. Pangalawa ay kung ang ating battery ay pa-expire na or pa-busted na rin yung ating battery kasi nagdi-discarga na siya kusa. Kasi kapag once na nag-grounded yung plate ng loob ng battery ay automatic po na magdi-discarga yung ating battery kahit na hindi po natin siya napapagamit. Kasi pag wala siyang grounded sa mga electricals or wala silang nakalimutan na naiwanan na bukas na sa ano ng sasakyan ay hindi po magdi-discarga itong sasakyan. So ayan at sisiris natin siya ngayon para mapapaandar. May dala na rin kayong battery na ano. Battery ng sasakyan. Ano, iisa yung ano niyan? Ang size niyan o yung isang iba? Ang galing nga. Kaya makalaman ko. So ganito lang po yung pagsisiris natin gamit ang battery. On mo susiter. Matic to, di ba? Anak mo yan, anak. Galing. Hindi kayo makakuryente dyan. Hindi. Sige, start. Oops, di ka lang. Pasmado. Sige, start. Stop. Aba, nausok. Maluwag mo. Sige. Wow! Naku, namatay. Oo nga, battery nga yung ano yun. Sige, start. Wala. Oh, Sige, nakislap. start. Read mo. Check natin yung karga. So, dito natin malalaman kung okay pa ba yung kanyang charging system or hindi. So, ayan. At kumakarga naman yung kanyang alternator. Kasi, Kanina 6 lang yun, di ba? oo. So, yan ay kumakarga siya. So, ibig sabihin, mamaya may check pa tayo dito na para malaman natin kung may grounded pa talaga yung kanyang battery or wala. Ang kanyang wirings or wala. So, mamaya papakargahin muna natin ng konti yung kanyang battery para ititester natin siya at makikita ninyo kung paano mag-tester at para malaman kung may grounded sa mga linya ng mga electricals ng sasakyan or wala. So dito ipapakita natin sa inyo mamaya-maya konti. So papandarin na muna natin para magkaroon ng karga yung battery. So ayan mga kalyabe, paano malaman kapag okay yung karga ng ating alternator? Ayan. So kapag pinapaandar po natin ay umaabot po siya ng 14, normal lang po yan. So wag po natin sabihin 12 volts lang naman ang battery natin, bakit umaabot siya ng 14 volts yung ating charging? Kasi yan po yung normal na charging ng sasakyan kapag lalong-lalo na kapag drain na drain yung ating battery. Ayan, so unang start niyan ay 14, so pababa na pababa po yan hanggang sa aabot siya kapag umiilaw ay magiging normal na po yan na 12 point something, 12.6, so yan, ganon yung magiging charging system niyan. Ayan, so 14.3, umaabot pa nga po yan ng 14.6 kapag maayos talaga yung unang start. So kapag nagcha-charging na, ibababa ng bababa. Ayan. Ayan, so ginagamitan natin siya ng tester para makita natin talaga na maayos yung kanyang charging. Alright. So yung ito, mats. Dahil mo natin sa ulan.
Ayan, at ipapaliwanag natin kay Matepo para at least magkaroon siya ng ideya. Kasi itong kanyang battery, kung lagpas na ito ng 2 taon, automatic, ay lalo na to automatic to, at saka naka CRDI to, or electronics kasi yung gumagana dito, may tendency na yung battery na mismo yung dapat palitan. Kasi pag ang battery natin ay umaabot na ng 2 taon mahigit, ay automatic po yun. Lalo na kapag ang loob niya ay nagkaroon na ng grounded, yung mga plates niya, magkakaroon na yan siya ng tinatawag natin na nagdi-diskarga, nagbabawas na siya ng karga. Pag ginagamit mo araw-araw ay okay lang. Oo, pero pag alibawa na ilang araw mo na siyang hindi mo na nagamit, ay magdi-diskarga yan. Kahit tanggalan mo pa yan ng terminal, yung yung battery mo, ay magdi-diskarga talaga. Ay, katulad Oo. niya, ilang ligo talaga hindi na nagagamit daw. Hindi na napapandar, gawa nga. In-start ko noon, ayaw na. Pero nung unang niyano ko pa na nilabas ko to, mandar. Tapos hindi na ulit nagamit yung pag-uwi ko ng Batangas. Oo. Kaya Ilang araw? Ay, weeks na. Baka Weeks. isang buwan na yata. Napandar mo pa bago ka umuwi, bago mo iniwan to. So, maaari nga sa battery mo yung nagdi-diskarga. Halimbawa na katulad yan, bigyan ko lang kayo ng ideya. Halimbawa na matagal nyong maiwanan nyo siya na matagal, pwede nyo sa tagalan ng battery terminal. Itong isa, alin man dito sa dalawa, tatanggalan mo. Pag nagdi-diskarga, ibig sabihin, battery mo na talagang may sira. So ito pala ay 2 linggo yung iniwan na hindi nakapastart. Kasi ito mga kalyabe, may mga sensor kasi to, may mga alarm. May alarm to, naka-central lock to. No, naka-central lock kasi to. So maaring nagdiskarga yung battery niya dahil gumagana pa rin kasi yung ating alarm system kahit na hindi na natin ginagamit yung sasakyan. So maaring nagdiskarga lang talaga yung kanyang battery. Ayan. Right. Alam ko na title ko dito. Bigating action star nagpagawa sa akin. Oh, ha? Bigating action star? Oh, Jeric Rabal. Akala niyo Diwata, ha? Kamukha kami. O, parehas kami niya, no? Shout out, Diwata. Alright. Kaya nagbabawas pa rin siya ng karga. So, try natin. Start! Ayaw na ulit. Hop! Ayun lang ang ayaw na ulit, no? Hop! Ay naman yung battery. Start! Palitin ang battery. battery talaga. Battery. So yan, at nakita natin battery niya na yung may problema. So nagti 12.6 siya, nagto 12.8 na, pero hindi niya pa rin kaya ipa-start yung starter. So yan po, ang dahilan ay itong ating battery. So na-drain to, ang loob nito, maaaring may grounded sa loob to, kaya mabilis niya mai-discharge yung kanyang karga. Hindi papalitan talaga ng ano na yan, no? Buo yung battery. Dahil, tanggalin mo tayo battery natin, Dahil. Ayan ang problema. Kailangan na palitan. Sige, testing mo, start mo isa pa. Para may idea ako kaya ano, makanista. Magkano yung ganyan mga battery ikakabit dito? Nasa pa 11 na lang. Oo nga. Ayan, nataas siya. Start! Yo! Kaya medyo hirap siya magpa-andar kasi nag-install ka na yung Kaya kailangan na palitan. Para, ang mahirap din yan, pagka nasa biyahe ka, o nga, okay man. Oo. Pero pag nasa biyahe ka, bigla ka mamatay, nasa gitna ka ng kalsada, yari na, ano. Kasi sa charging, Kailangan talaga, ano. sa charging mo naman ay walang problema.
Oh, pero pag ano, Ayan o, tingnan mo, nag-13 na lang siya, di ba? Pag nirevolusyon mo yan, ay aabot yan ng 14. Read mo, te. Tapakan mo yung gas. So standard yan, normal yan. Yung ganyang karga niya. Kasi may laman na yung battery. Kaya niya nang magpapastart. Ang battery ay yan ang ating aagapan. Kasi kung ito ay wala pang isang taon, may warranty ito dun sa binilan nyo. Kung nandyan sa inyo yung warranty card. nasa kanya Kasi siguro. may 1 year warranty yan. Hmm. Yan lang. Patay. Start. So yan lang ang mga problema mo sa battery. So maaaring drain pa kasi hindi pa naman natin ito na takbo normal na andar lang kasi yung ginagawa natin kaya hindi pa kumarga, maaaring hindi pa kumarga itong battery. Kung bago talaga itong battery, maaaring hindi pa kumarga. Pero kung ito may isang taon na, maaari. So ipacheck nyo na lang din doon sa binilan ninyo kasi may warranty rin ito doon sa Hindi ko lang alam kung ilang taon na kasi yung ano yan. Yung battery na yun. Ilan lang naman yung problema nito. Wala na. Tapos kapag pinatay mo siya, ito lang naman. Tatanggal, hugutin lang yun. Natanggal ko naman yan. Tapos, Tapos pagkuhan mo lang siya ng konti. Hindi ka man siya. Para mas madali mo siya matanggal. Kasi kung higpitan ko yan, gagamit ka rin. May liyabi ka bang disc ka? meron dyan, meron dyan. So higpitan ko lang ito. Yan. Ito lang. Itong isa lang matanggalin mo kapag iniwalan mo siya ng mga ilang araw. Para hindi siya mag-discarga. Kasi yung pero kung paanda rin nila araw-araw, Okay lang. Okay lang. Pagka hindi, tatanggalin mo muna to. Para hindi mag-discard ang battery. Then, so yan mga kaliali at ito na nga, ayos na natin yung problema ng sasakyan ni Miss Ana. So wala na, actually wala naman talaga siyang problema kundi dahil lang doon sa kanyang battery na nag-discarga. Kaya hindi talaga magpapastart kasi umabot na lang siya ng 6 volts ang karga ng battery. So ibig sabihin, nag-drain lang yung karga ng battery. Right. Mga kalyabe, so ayan at nandito nga si Matepo. So pinaliwanag ko na kay Matepo, wala namang grounded yung kanyang electricals ng kanyang sasakyan. So yung maaaring nagdi-drain lang kasi gawa nga ng kung minsan ay ilang araw talaga bago nila mapapaandar. So note po mga kalyabe, sa may mga sasakyan, kapag iniiwan po natin ng mga ilang days ang sasakyan po natin, lalo na mga modelo ngayon, ay kumakonsumo pa rin po yan ng mga kuryente. So dapat ay tatanggalan po natin ng battery terminal o hugutin natin yung isang terminal para hindi po mag-drain yung ating battery. Huwag lang po sa mga Ford kasi alam po natin yung Ford ay napakasilan talaga. Mga Ford Fiesta, Ford Focus at saka Ford EcoSport. So yun, halos kadalasan na nagkakaroon ng mga problema ang ECU. Okay lang po tanggalan natin ng battery ang mga Ford kapag naka-normal na malamig na po yung makina at naka-reset na po yung kanyang program. Kasi kapag hindi naka-reset po ang program, ay talaga pong magkakaroon po kayo ng problema sa mga Ford ninyong sasakyan. Hindi po natin maiiwasan yan mga kalyabe. Kasi naka-design po yan talaga sa Ford. So kadalasan nagkakaroon talaga ng issue. So bibihira yung hindi nagkakaroon ng issue kapag tinanggal natin yung battery terminal sa ating Ford. So kapag wala ay yung mekaniko, nagpapalit kayo ng battery, ay konting ingat lang din po sa pagpalit ng battery sa inyong mga Ford na sasakyan. So yan po. At ayan kay Matepo, pinaliwanag ko na rin.
At alam niya na kung ano yung mga dapat gawin kapag mangyari ulit to sa kanila sa kanilang sasakyan. So ayan. Para sa susunod, meron na akong idea. Ayan, so nagkaroon na siya ng ideya. So, at may ni-request tayo sa kanila na kasi mga automatic ng mga sasakyan nila, hindi natin maiiwasan kung minsan na may nakaligtaan tayong i-off na mga ilaw sa loob ng ating sasakyan. So, kasi kahit patay ang makina, ay nakabukas po yung door ang sa loob ng sasakyan natin. So, maaring yun ang dahilan kung bakit magdidiskarga yung ating battery. So, ayan, at tinuruan ko siya kung ano yung dapat niyang bibilin. So bibili lang sila ng pang jump start. So mura lang naman po yun sa online, sa mga Lazada. Oh, Lazada, baka naman. Ayan. So mura lang naman po yun sa Lazada o sa Shopee or sa kahit saang mang online na ano na bilihan ng mga pang jump start sa sasakyan. So yun, at mas maganda kasi yung may portable jump start kayo kasi pag just in case na nagdiskarga yung battery ninyo ay magagamit ninyo sa pang emergency na kumbaga pang emergency lang para mapastart ninyo ang sasakyan ninyo. Kasi hindi po natin maiiwasan mga kalyabe. Kung minsan sa sobrang madali natin ay may nakakaligtaan po tayo na mga i-off dun sa ating sasakyan. So, yan ang magiging dahilan kung bakit magdi-discharge yung ating battery. Alright, so hanggang dito na lang. Kay Kuya Makanistang at sa kanyang anak sa paganda dito. Salamat po na marami. Shoutout sa mga viewers. Ayan, so hanggang dito na lang po yung ating vlog. So Matipo, alam mo na kung ano title natin dito ha. Oo. Isang bigating action star, Jerry Crabal. Talagang mga bigating ano yan. Ayan, so ayan, at hanggang dito na lang muna yung ating vlog sa ngayong araw. At nawa, nagkaroon po kayo ng mga kunting ideya sa at kaalaman dito sa aking vlog na ito. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Sword Team Calvo, sa Sword Team USA, sa Kasangga Foundation, sa Sword Team Chunky, The Anothers, at sa lahat-lahat pa po, kay Ma'am Mrs. Japan, ayan, kay Sir Gavin Fitalbero, at kay Sir Anonymous, yung nagbigay po sa akin ng engine crane. Ayan, maraming salamat po sa iyo, Sir Anonymous. So hanggang ngayon ay hindi pa rin po talaga kita kilala. So ayan, at maraming salamat po dahil doon malaking tulong po sa akin yung binigay niyo sa akin na engine crane. Ayan. So shoutout pala kay advance happy birthday kay Ninang May Santos. ayan, Ate May. Shoutout kay Kuya Kay at kay Ate Kay. Ayan. So, ayan. So, hanggang dito na lang muna yung ating vlog ngayong araw at maraming salamat. So, bago po makalimutan sa lahat, yung ating kumpare dyan sa Australia, paring Alison Doria. Ay, kay Kuya Alison Doria. Mega loud shoutout po sa inyo. Kay paring Mertz Tapang, ayan, mega loud shoutout po sa iyo. Banda ka na nahuhuli niyan. Kuya Alison Doria doon sa kanya. Oo, ang lalaki ng isda. Ayan. So, hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyo. Bye-bye! Bye, makinistang pobre. Para sa ito, bye. Kaibigan, kalyabi, meron ka bang problema? Sasakyan mong kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre. Susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Pobre, makinistang pobre. Mag-subscribe na kayo. God bless, bye. Ingat.